Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marcos Evangelista at shoutout kay Filiones Nelson. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa kabilang panig, ang ilan sa kanila ay medyo mahirap sa psikolohikal na kalidad. Mayroon silang malamig na pawis sa kanilang noo sa lugar. Minsan sila ay nagsasalita ng humihingal, na talagang nakakatakot sa mga tao hanggang sa mamatay. Hindi bababasa, ito ang kaso ngayon. Gayunpaman, kayong lahat ay mga sundalo ng Ghost Reverend. Bagamat patay na ang Jade Face Sheriff, ang Ghost Reverend ay hindi patay. Hindi imposible na palayain kita, ngunit medyo nahihirapan akong suwayan mo ang utos ng superiors mo. Ngumiti si Arrow. Nang marinig ito, umiling ang isang katulong na parang kalansing. Kalimutan mo na ito, bakit hinayaan mong maging isang hindi tapat at hindi makatarong ang tao? Nahulog ang mga salita, iniabot ni Aaron ang isang higanteng palakol. Hindi, Lolo, hindi mo kami pinilit na maging taksil at hindi tapat na mga tao. Ngunit, isa sa mga medyo matalinong tao ang agad na naaninag ito sa oras na ito. Sa pagsasalita tungkol dito, huminto siya, pagkatapos ay tumingin sa mga taong nakapaligid sa kanya na may kaunting takot, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, ito ang amo nating multo na si Zun, na patay na. Dahil patay na siya, hindi na masusunod ang mga utos niya. Ito, ano ba ang pinipilit mong magtaksil sa amin? Dahil doon, sabik na tumingin ang bata kay Aaron. Halatang hinihintay niya ang sagot ni Aaron. Napangiti si Aaron na may pagpapahalaga at nagkunwaring naghihinala, Oo, patay na ang multo. Pagkatapos ay lumingon si Aaron at tumingin sa ghost statue doon. Kahit na nasaksihan ng multong si Zun doon ang lahat, napakalayo niya. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi niya alam kung ano ang nangyari. Sa oras na ito, puno siya ng pagkalito nang makita niya si Aaron na nakatingin sa kanya kasama ang kanyang mga kapatid. Para saan ito? Sa gitna ng himpapawid, halos hanggang sa lumingon si Aaron at tumingin sa bakanteng espasyo ng multong si Zun, agad na tiningnan ng matalinong bata ang ilang nakaluhod na kapatid sa paligid niya. Maya-maya, bumangon kaagad ang isang grupo ng mga tao, pagkatapos ay direktang nilagpasan ang Aaron at biglang lumipad patungo sa ghost na si Zun. Tuwang-tuwa si Ghost Zun nang makitang lumilipad ang kanyang kapatid, ngunit nang magtipon ang mga taong ito sa paligid ng hukay, ang saya sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng dignidad at pagbabantay. Dahil ito ay malinaw na ang mga mata hanggang sa oras na ito ay nagsimulang magbago ng labis na mali, at kahit na maraming mga tao ay may malamig na intensyon sa pagpatay sa kanilang mga mata. Bigla niyang naintindihan kung bakit ngayon lang namatay si Yam Ian Shira, ngunit ang mga lalaking ito ay hindi man lang nasaktan, at kahit na masunurin ay bumalik sa kanilang tabi. Ayaw na nilang bumalik sa sarili nila. Gusto nilang magpakamatay. Suwayan, Suwail, magre-rebelde ka, di ba? Galit na sigaw ni Ghost Zun. Panginoon, ang aming mga kapatid ay sumunod sa iyo sa loob ng maraming taon. Hindi namin sinasabi na kami ay gumawa ng malaking kontribusyon, ngunit hindi bababa sa mga pangunahing paghihirap. Ang aming mga kapatid ay hindi nais na patayin ka, pero gusto lang nilang mabuhay. Bilang boss namin, sa katunayan, mas alam mo kaysa sa amin na kailangan mong gawin ang lahat para mabuhay, kaya pasensya na. Kung hindi ka namin papatayin, hahayaan namin siyang sumumpa sa kanyang likuran dahil hinahayaan niya kaming umalis ng mga hindi tapat at hindi makatarungang mga tao. Kaya't kapag namatay ka ay wala ng mga hadlang. Kapag namatay ka, maaalala pa rin ng ating mga kapatid ang dating pag-ibig. Makakahanap tayo ng magandang libingan para sa iyo sa oras na iyon, para makalakad ka ng maluwag sa daan.
Ang isang grupo ng mga nakababatang kapatid na lalaki ay parang mga demonyong bumubulong sa kanilang mga tainga. Pagkatapos, sa pangunguna ng mas matalinong batang lalaki, isang grupo ng mga tao ang dahan-daang nagtaas ng kanilang mga sandata, at ang kanilang mga mata ay puno ng intensyong pagpatay. Si Ghost Zone ay nataranta at labis na desperado, ngunit mas lalo siyang nagalit. Naintindihan niya ng buo, kung ano lang ang sinabi ni Aaron sa kanila, at lubos niyang naintindihan kung bakit bigla silang napatingin sa sarili nila. Ang kulit mo, malupit ka talaga at makamandag, ni hindi ka makakita ng dugo kapag pumatay ka. Pagtingin kay Aaron sa ere, galit na galit si Maltong Zun, isang salita lang, kahit walang ibang nakakasakit na salita, direkta niyang hinayaan ang kanyang mga tauhan na kumpletuhin ang paghihimagsik, na kahit ang mga taong tulad ng Aswang Zun ay kailangang kumbinsihin, pero mga tanga. Sa tingin mo mananalo ka talaga, bumagsak ang mga salita ni Ghost Zone, nanlilisik ang kanyang mga mata, tumingin sa mga nakapaligid na lalaki, at nagsimulang sumilay ang pagngisi sa mga sulok ng kanyang bibig. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Nang marinig ito, natigilan ang isang grupo ng mga katulong. Bagamat hindi nila alam kung ano ang maaaring gawin ng Multozone, ang Devil Cloud Ghost Town ay palaging kanyang teritoryo. Parang hindi naman kakaiba kung may backup siya. Hangluan. Sa isang malakas na sigaw, ang Ghost Zone ay may mahusay na momentum. Nang lingunin nila, nakita rin nila na pinamumunuan ng hangluan ang isang pangkat na may higit sa 20 katao at dahan-daang nagmula sa mga guho. Death Guard. Nang makita niya ang maliit na pangkat ng mahigit 20 katao sa likod ng hangluan, biglang nataranta ang isang gang of hands. Bilang mga tao ng Magic Cloud Ghost Town, paanong hindi nila malalaman na ito ang trump card assassination team sa ilalim ng Ghost Zone? Gayunpaman, kadalasan, ang mga assassination team na ito ay ang dragon na walang buntot. Wala silang masyadong alam. Ang alam lang nila ay nakikinig lang ang team na ito sa mga utos ni Ghost Zone, at hindi na babalik na walang dala kapag umatake na sila. Sa tingin mo ba kung kaya kung manatili sa Magic Cloud Ghost City ng maraming taon, hindi ako magiging handa? Malamig na ngumiti si Ghost Zone. Kung saan may hari, may mga nasasakupan, at may mga nasasakupan, may mga klase, at may natural na paghihimagsik. Paanong hindi ito maiintindihan ng Aswang Zone? Ang nangungunang killer team na ito ay ang tunay na trump card sa kanyang mga kamay. Hindi nagtagal, dinala din ng hangluan ang koponan sa hukay at mahinahong tumingin sa Maltong si Zun. Ibagsak mo ang mga taksil na ito para sa akin. Umungol si Ghost Zun. Ngunit, gaya ng dati, lahat ay gumalaw ng sama-sama. Ngayon, galit na sumigaw si Multozun, pero nakatayo lang ang barkada at walang ekspresyon na nakatingin sa ghost na si Zun. Ano, bingi ka ba? Sabi ko ibagsak mo ang mga traidor na ito. Galit na umungol si Ghost Zone, ngunit hindi siya mapalagay. Hindi sila bingi. Kalmadong ibinuka ni Hangluan ang kanyang bibig, nanlamig ang kanyang mga mata, at sinabing, pero hindi masama ang utak nila. Hangluan, kahit ikaw ay nagtaksil sa akin. Hindi naintindihan ni Ghost Zone at nagtanong. Si Hangluan ang kanyang bihirang mapagkakatiwalaan. Bagamat siya ay isang babae lamang, siya ang kanyang kanang kamay para multuhin si Zune. Maaaring may kinikilingan ang mga salita ni Ghost Zone. Ang hangluan ay isang kasangkapan lamang sa iyong kamay mula simula hanggang wakas. Kapag wala kang magawa, kontento ka na sa iyong mga laruan, kapag kailangan mo ito, isa kang matalas na kutsilyo sa pagpatay ng tao, at kahit na isang masarap na pagkain na ibinabahagi mo sa ilang mga oras, ngunit ito ay dahil lamang sa iba't ibang oras at iba't ibang paggamit. Kung ganoon, saan may pagtataksil o walang pagtataksil para sa isang kasangkapan? Para sa isang kasangkapan, kung sino ang may kakayahang makakuha nito, ay natural na mas kwalipikadong gumamit nito, hindi ba? Mahinahong sabi ni Hangluan. Ang mabubuting ibon ay pumipili ng mga puno upang magpahinga, kahit na para sa mga ordinaryong tao, hindi banggitin ang mga nagpupumilit na mabuhay. Mabuti, mayroon ka, talagang mayroon ka. Galit na galit si Ghost Zone na ang buong tao ay nabuhay na ng 3 talampakan. Naunawaan niya na hindi lamang ang mga nakababatang kapatid, kundi pati na rin ang kanyang mga piling tao at ang kanyang pinagkakatiwalaang hangluan ay direktang nagtaksil sa kanilang sarili at tumayo sa tabi ng Aaron. Ngayon lang, nang makita ito,
muling ibinaba ng nakababatang kapatid ang kanyang nakabitin na puso, tumingin sa multo na si Zun at sinabing may isang malamig na ngiti, "Multo Zun, kung gusto mong magkaroon ng apoy, mas mabuting itago mo ito at mapunta sa impyerno. Ihahatid ka namin sa kalsada." Pagkatapos ay itinaas muli ng lalaki ang kanyang kutsilyo at gagawin ito. Ang lakas ng loob mo. Galit na umungol si Ghost Zun. Ang lalaki ay walang dating takot, ngunit mahinahong ngumiti at sinabing, "Mayroon ka bang huling mga salita?" Last words. "Bah, I remember you, son of a bitch. Mamaya, puputulan mo na kita, bakla ka." Pagkatapos nito, sinulyapan ng maltong si Zun ang lahat ng tao sa paligid at malamig na sinabi, "Sa tingin ba ninyo ay nanalo ang batang may apelyidong Han? May second team ka ba?" Naiinis na sumagot ang pulang luan. Ang pangalawang koponan. Malamig na ngumiti si Ghost Zun. Sa sumunod na segundo, bigla siyang tumawa, "What I have is more than a small team. The forces behind me are those you can't provoke." Ako ang manugang. Umungol si Ghost Zun. Natigilan ang isang grupo ng mga tao at naalala ang 7 prinsesa doon. Storytelling channel sa YouTube. Sa kabilang panig, sa vilya ng pamilyang Han. Si Gizel ay nandito at kasama ang mga aalalay niya. "Musta na kaya ang aking anak na si Aaron?" Napakatigas ng ulo ng batang yun, nagmana talaga sa kanyang ama na si Dax na matapang at mapusok. Madami ng tao ang lumipas simula na wala si Dax, at hanggang ngayon hindi pa rin alam ni Aaron na ang tunay niyang ama ay isang magiging at malakas na Sekmaster noon. Sayang lang hindi din nakita ni Dax na lumaki na katulad niya si Aaron. Sa kabilang banda, oo, ang 7 prinsesa ay nakasuot ng pula at ginto. Hindi man nila alam ang nangyari, alam na nila ang kanilang ginagawa sa pamamagitan ng pagtingin sa damit ng team. Bilang karagdagan, ang mukha ng Jade na si Shire ay palaging nakikipaglaban sa paggalang sa multo. Hanggat hindi siya tanga, maiintindihan niya ang sitwasyon sa bawat sitwasyon. Sa pag-iisip ng sitwasyong ito, agad na nagkatinginan ang rebeldeng grupo. Upang maprotektahan ang kanilang sarili, tiyak na hindi nila iniisip na patayin si Guizan para pasayahin ang Aaron. Pagkatapos ng lahat, Aaron sa oras na ito ang ganap na kalamangan dito. Pero at least yun ang nakikita natin ngayon. Kung ang mga tao sa likod ng 7 prinsesa ay isasama, ang sitwasyon ay ganap na naiiba. Oo, bagamat 100 katao lamang ang kasama ng 7 prinsesa sa panahong ito, kalahati sa kanila ay mga opisyal at tagapaglingkod sa ritual, ang natitirang kalahati ng mahigit 50 elite ay halatang pambihira sa unang tingin. Isipin mo, ang 7 prinsesa ng dakilang pamilyang Pei ay naglakas loob na maglakbay kasama ang kakaunting tao sa lupain ng madugong Diablo. Kung wala silang dalawang brush, paano sila? Bukod dito, ang pinakakahila-hilakbot na bagay ay ang hinaharap. Sino ang pamilyang Pei? Iyon ay Hawkshong na nakatira sa kapitbahay. Kung i-provoke mo sila, maliban kung ayaw mong makihalubilo sa angkan ng demonyo, walang pinagkaiba sa paghahanap ng kamatayan. Sa makatuwid, sa kasalukuyan, ang Aaron ay maaaring mas mabangis, ngunit higit sa kasalukuyan, ito pa rin ang kapangyarihan ng 7 prinsesa. Nang sabihin ito ng multo na si Zun, ang isang grupo ng mga tao ay tulala sa lugar, ang kanilang dating saloobin ay ganap na nawala, at ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. "Haha, haha, Terra, kung hindi mo ako papatayin, halika ka." Nang makita ito, agad na tumawa ang maltong si Zun at puno ng kayabangan. "Damn it, kayong mga traidor, anong ginagawa nyo? Hindi nyo ba ako tinutulungang makatayo?" Pagkasabi pa lang niya nito, ilan sa mga tauhan niya ang tumingin kay Hangluan at mukhang handa na silang lumipat at hindi nang ahas na gumalaw. Ganito sila, at gulong-gulo ang puso ng Hangluan. Sa oras na ito, medyo nahihirapan siyang sumakay ng tigre. Sa wakas ay inilabas niya ang kanyang lakas ng loob at pinaandar ang Taiman sa hangin, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, gumalaw ang Taiman at muling huminto ang hangin. Kung hindi mo papatayin ang ghost na si Zun, hindi mabubuhay doon ang Aaron, ngunit kung papatayin mo siya, ano ang dapat mong gawin sa follow-up na pagtugis ng pamilya Pei? Habang siya ay nag-aalangan, sa oras na ito, ang 7 prinsesa ay mabagal na kumilos. Sa tulong ng ilang katulong at escort ng mga elite na lalaking iyon, napunta siya dito. Nagmamadaling lumuhad si Hangluan sa isang tuhod, at nakita siya ng isang grupo ng kanyang mga tauhan, at sunod-sunod na bumagsak sa lupa,
na may makajos na ugali, nakakita ako ng 7 prinsesa. Mahinahong tumanggo ang ika-7 prinsesa. Pagkatapos ay naglakad siya ng ilang hakbang patungo sa gilid ng hukay, bahagyang ibinaba ang kanyang ulo at sinulyapan ang estatwa ng multo sa hukay, okay ka lang. Nang marinig ang mga salita ng pag-aalala ni Prinsesa Pito, ngumiti ang multo na si Zun kahit na medyo hindi siya komportable. Prinsesa Pito, ayos lang ako. Hindi ako pwedeng mamatay. Salamat kay Prinsesa Pito sa kanyang pagmamalasakit. Sa panahong ito, hindi na madaldal ang hangluan. Siya ay personal na tumalon pababa sa hukay kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan at dahan-daang tinulungan ang aswang na si Zun na makatayo. Sa oras na ito, sa wakas ay iniluwa ng aswang Zun ang kanyang malas at ang kanyang mukha ay napuno ng mahinang pagngisi. Hayaan mong ipagkanulo mo ako. Akala mo ba wala akong ibang kakayahan? What the fuck are you doing? Bakit hindi mo isama ang team at patayin ang mabahong batang yan? Matapos buhatin ang multo na si Zun ay malamig siyang uminom. Ang isang grupo ng mga tao ay tumanggo ng hindi sinasadya sa utos, ngunit hindi sila nang ahas na umatake ng padalos-dalos. Pagkatapos ng lahat, ang Eren's kamahalan ay naroon pa rin. Ang pinakamahalagang punto ay ang saloobin ng 7 prinsesa sa panahong ito. What are you doing? What the fuck are you doing? Hindi mo naman ako naririnig diba? Si Ghost Zone ay sabik na mahanap ang kanyang bukid at umungol ng galit. Pero hindi pa rin natinag ang lahat, mas kinakabahan lang na nakatingin sa 7 prinsesa. Ngumiti ang ika-7 prinsesa, bakit hindi mo gawin? Bahagyang napaangat ang ulo ng pulang luhan, sabihin mo sa prinsesa, kami. Hindi niya kami kalaban. Malinaw, alam ni Hangluan na hanggat hindi siya may sakit sa pag-iisip, tiyak na hindi niya mahahanap ang Aaron sa problema kapag ang dalawang Panginoon ay napinsala. Maliban na lang kung may suporta ang 7 prinsesa at isang grupo ng kanyang mga subordinate, maaari silang lumaban muli. Kung hindi, hindi nila kailangan ng masyadong maraming ideya. So inaamin mo ang pagkatalo mo. Sabi ng ika-7 prinsesa. Oo, iniyuko ni Hangluan ang kanyang ulo. Shit, ibigay mo sa akin, ibigay mo sa akin. Galit na umungol ang aswang Zun, nandyan si Zun at ang 7 prinsesa. Takot ka sa buhok, patayin mo siya para sa akin. Teka, sa oras na ito, ibinuka ng ika-7 prinsesa ang kanyang bibig. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa palasyo, ngunit huwag isangkat ang palasyo. Nang marinig ito, nagulat si Hangluan at iba pa, at natigilan ang multo na si Zun. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!